Mapagpalang hapon po sa ating lahat. At welcome po ulit sa everyday Bible study po natin dito po sa Rema Fields po. Amen po. At nawa po, dalangin ko na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras po na ito. At ngayon po, natapos na po natin yung topic po natin na tinuro po ni Pastora Giselle, ni Pastor Marvin, tinuro din po sa atin ni Pastor Lovely kahapon. Ano po ba yung tinuro po ng mga pastor po natin? Ang mga tinuro po nila kahapon po ay yung 3 bagay na pababayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin. Amen po, naniniwala po ako na lahat po tayo ay na-bless at pinagpala po ng Panginoon doon sa mga itinuro po ng mga pastor po natin. Tayo po ay napaalalahanan doon sa mga bagay na kailangan po natin gawin upang hindi po tayo mapabayaan po ng Diyos. Amen po. Ang sabi niya dito sa number 1 ay tinuro po sa ating ni Pastora Giselle. Ang sabi niya po dito, isang bagay na napabayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin ay ang magtanong. Amen po. Kumbaga, sabi nga ng iba, kumbaga, ito yung isang bagay na kailangan meron po tayo. Ano po yun? Yung marunong tayong magtanong sa Diyos. Kasi bakit po? Isa po sa mga sinabi po ni Pastora Giselle kahapon, yan sabi niya, kumbaga sabi niya doon, dahil sa kakulangan sa pagkatanong, nagkakamali tayo. Amen po, dahil kulang o hindi tayo nakakapagtanong sa Diyos, andun daw po na tayo, personal, bilang mga Kristyano, ay dumarating doon sa pagkakamali, doon sa mga decision making po natin. Amen po. Ngayon po, ang sabi niya dito, doon sa Joshua chapter 9 verse 3 hanggang 27 po, ang sinare po sa atin ni Pastora Giselle na kung saan ito yung kwento na kung saan sila Joshua ay hindi humingi ng payo sa Diyos. Amen po, kung ano yung gagawin po nila. At dahil doon sila ay nagkamali. Kaya nga sabi niya, because of failure to ask guidance, nagkakamali po tayo. Amen po, isa po sinabi niya doon, dahil sa kakulangan o dahil sa hindi tayo nagtatanong sa Diyos, ay nagkakamali po tayo. At sa bawat gagawin natin, ang sabi po ni Pastora Giselle o sa mga sinare po niya, dapat always involve mo ang Panginoon. Amen po, dapat nandoon na ang Diyos ay kasama doon sa mga bagay na gagawin mo. Amen po, isa pa po, sinabi niya dito, sabi niya, tayo mga taga-Rema, hinihintay natin yung clear na sasabihin ng Diyos bago tayo gumawa ng desisyon. Alam niyo po, naniniwala po ako na sa atin po mga taga-Rema ay likas sa atin yung kumbaga likas sa atin na hindi tayo gagawa ng isang bagay na alam natin ay hindi sinabi yun ng Diyos. Amen po, kasi bakit po? Isa sa mga itinuro po ng Panginoon sa atin o ng mga pastor po natin ay yung prayer. Amen po, kaya nga sabi diba po, prayer without ceasing. Isa sabihin sa bawat isa po sa atin, dapat na hindi ka nag-asawang manalangin kasi sa pananalangin mo, nandoon ang Diyos ay nagbibigay ng guidance sa iyo at ang Diyos ay nagbibigay ng conviction upang maitama po natin yung mga bagay na gagawin po natin. Kaya nga po, sabi niya po, sabi po ni Pastor Giselle, sabi niya sabi niya dito, isama mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay na gagawin mo upang hindi ka magkamali. Amen po. At alam niyo po, sabi po ng iba, na sabi po ng mga pastor po natin na sabi niya kung ano yung bagay na ginawa mo, kung ano yung bagay na meron ka ngayon, yan ang resulta ng decision mo kahapon. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagsasuffer, ay yan po yung resulta ng dahil hindi tayo nagtanong sa Panginoon. Amen po. Ibig sabihin, malaki po pala yung impact na bilang mga Kristyano, mahalaga na marunong po tayo na magtanong po sa Panginoon. Amen po. Every month, nagkakaroon po tayo ng last week. Last Friday of the month ay tayo pong lahat naniniwala po kung nagpa-fasting po tayo. At isang dahilan po noon ay para itanong natin sa Diyos kung ano yung Lord, ano yung papagawa mo sa panibagong darating na buwan na ito. Amen po, kasi mahirap kung hindi natin alam kung ano yung leading ng Diyos sa atin. Ibig sabihin po, para tayong kumikilos ng walang paroroonan. Amen po. Kaya alam niyo po, naalala niyo po yung tumagal ng ilang taon yung mga Israelita sa paglalakbay nila. Sa halip ang pangako po ng Diyos ay 40 taon. Sa loob ng 40 taon ay makakarating kayo sa loob ng 40 araw ay makakarating kayo sa lupang pangako. Ngunit dahil sa hindi
sila nagtatanong sa Diyos o hindi maayos yung attitude na meron sila, umabot po sila ng 40 taon sa paglalakbay po nila. Amen po. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, may mga time na nahihirapan po tayo sa kadahilanan hindi po tayo nagtatanong sa Panginoon. Amen po. Sa kadahilanan na hindi natin kinukuha yung guidance po ng Lord. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, gaano ba kahalaga na tayo mga taga-Rema ay marunong magtanong sa Diyos. Amen po. Alam niyo po, nakakalungkot dahil pag dumarating yung time na nagkakamali tayo, pag dumarating yung time na nagkakaroon tayo ng failure sa ministry po natin, alam niyo po, isang bagay doon ay hindi natin yun naitanong sa Panginoon. Kasi sabi nga, di ba po, kumbaga, kung naipaglaban mo yan sa ipanalangin, kung naitanong mo yan sa Diyos, alam mo kung ano yung bagay na gagawin mo para magtagumpay ka. Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon sa atin, sabi niya, lahat ng bagay dito sa mundong to ay napagtagumpayan niya na. Amen po. Ibig sabihin po pala, kalooban ng Diyos na magtagumpay po tayo doon sa mga bagay na kinakaharap po natin na problema. At hindi niya kalooban ng isang Kristiyano ay hindi manalo doon sa laban ng kinakaharap po niya. Amen po. Doon sa pangalawa, tinuro po ni Pastor Marvin kahapon, sabi niya po doon na, sabi niya, dapat tayo mga Kristiyano ay marunong humingi po ng tulong. Amen po. Dapat tayong mga Kristiyano ay marunong humingi po ng tulong. Kanino? Sa Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po yung training po natin sa Halahala. And nakalimutan ko po si Pastor Marvin po ang nag-share po no, si Pastor JP na sabi niya, kumbaga, hindi masamang umami na hindi mo kaya. Hindi masamang umami sa Lord na hindi masamang hingin yung tulong ng Diyos para magawa mo yung bagay na pinapagawa niya. Minsan kasi po sa atin, dumarating yung time na tingin natin ay kaya lang natin kahit walang tulong ng iba. Pero hindi po. Sabi niya doon, kung hihingi ka ng tulong sa Diyos, sabi ng Diyos, kailanman na hindi ka niya pababayaan. Kailanman sa atin po bilang mga Kristiyano ay hindi tayo pababayaan po ng Diyos. Kasi sabi niya po doon, kapag hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, pababayaan ka niya. Amen po. Ibig sabihin, kung hindi ka hihingi, nandoon na yung resulta na hindi mo makakamtan yung tulong ng Panginoon. Amen po. Sa atin po mga taga-Rema, naalala niyo po yung tinurong po sa atin yung follow the anointing. Amen po. Kumbaga, huwag kang magdidesisyon nang wala ang suporta o wala yung leading ng anointing o ng Holy Spirit. Kasi bakit po kayo sigurado na sigurado po na magkakamali po tayo at babagsak po tayo. Alala niyo po yung time na si Moises ay nakipaglaban po sa mga Amalekites. Amen po. Yung time na nakita ni Aaron at ni Hur na nahihirapan na yung leader nila. Alam niyo po, hindi naman nandun na, hindi, kaya niya lang yan. Amen po, kandi nandun yung attitude po ni Aaron at ni Hur, natutulungan niya yung leader niya para magtagumpay po sila. At alam niyo po, dahil sa tulong ni Aaron at ni Hur, naging matagumpay yung battle ni Joshua nung time na nakikipaglaban po siya sa mga Amalekites. Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano na hindi masama na humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi bakit po, sa time na hihingi ka ng tulong ng Diyos, sa Diyos, mas napupurihan ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, sabi niya, sa time na nahihirapan tayo, hingin mo ang tulong na galing sa Diyos. Amen po. Sabi niya, sa time na nahihirapan daw po tayo, hingin natin yung tulong na gagaling sa Panginoon. Dito sa Mateo chapter 14, verse 22 to 33, sinare po ni Pastor Marvin sa atin, nakaraan po. Ito po yung time po na si Jesus ay lumakad po sa tubig. Amen po. At pinagkamalan po nilang multo. At nung time po na to, alam niyo po, kumbaga, sabi ni Pedro, kasama-raise ko na lang po sa inyo. Sabi ni Pedro, kumbaga, hayaan mo na pumarian din ako. At sabi nga po ni Pastor Marvin doon, alam niyo po si Pedro, nakalakad naman siya sa tubig eh. Pero dahil doon sa mga bagay na nakita niya o naramdaman niya, nahulog siya. Kasi bakit po? Kasi nandoon nawala yung focus niya sa Panginoon. Pero alam niyo po, kagandahan na attitude po dito ni Pedro, hindi siya humingi ng tulong doon sa tao, kundi ang hiningan niya ng tulong ang Diyos na nagpalakad sa kanya sa tubig. At alam niyo po, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang Panginoon. Kasi ang Diyos ang tumawag sa iyo sa kung ano, yung nilalakaran po natin ngayon. Noong time na tinanggap mo siya, nakaakibat po doon, o nakasama doon, na sabi niya na hindi kanya iiwan,
ni pababayaan man. Di ba po, sabi nga po ng Isaiah 43, kumbaga sabi niya, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Yan yung pangako po sa atin ng Panginoon. Kasi bakit po? Kasi yung tulong nang gagaling sa Diyos ay kailanman ay hindi mawawala. Amen po. Kaya nga po, kumbaga, yung attitude po ni Pedro na wala siyang ibang hiningian ng tulong kundi ang Panginoon. Wala siyang ibang hiningian ng tulong kundi ang Diyos na pinaglilingkuran niya. At sa atin po, bilang mga Kristyano, sa tayo na dumaraan ka po sa problema, sa tayo na dumaraan ka po doon sa mga pagsubok ng buhay, alam niyo po, kumbaga, mas nalulugod ng Diyos kung hihingi po tayo ng tulong sa Kanya. Mas kalulugdan po ng Panginoon kung tayo bilang mga Kristyano o anak ng Diyos ay hingi ng tulong sa Ama po natin. Amen po. At yung number 3 po, yung panghuli po na shinare po ni Pastora Lovely, ang sabi niya, ang pagpumilit ng iyong faith. Amen po, marami pong ibinigay na verse si Pastora Lovely at nawa po ay nabasa po natin po ito. Pero alam niyo po, marami mga Kristyano kapag hindi siya napagbigyan ay kinakalimutan niya na yung bagay na hinihingi niya. Amen po. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, sa New Testament, maging sa Old Testament, napakarami pong mga Kristyano o maraming mga tao na nung time na sila sumunod sa Panginoon, hindi sila umuwi na wala silang natanggap. Amen po, wala silang natanggap, kundi umuwi sila ng puno ng pananampalataya at umuwi sila na natugon yung panalangin po nila. Alam niyo po yung kwento nga po, di ba, sa Mark chapter 5 verse 25 to 34, yung babaeng dinudugo. Amen po, kumbaga sa kabila sa sobrang dami ng tao, at sabi niya, Lord, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit mo. Kahit yung laylayan lang ng damit mo, yung mahawakan ko. Ang sabi po doon, kumbaga, sabi doon ng Diyos, kumbaga, gagaling na ako. Amen po. Kumbaga, kung nandun yung pananampalataya natin, ay pipilitin natin na Lord, ito yung bagay na kung saan, kung ako'y mananalig sa'yo, okay mananampalataya sa'yo, alam ko makukuha ko yung bagay na hinihingi ko. At alam niyo po, sa New Testament pa lang, nandoon na may encourage siya tayo kung paano nila pinaglaban yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kay Bartimeo, kay Zaccheo. Amen po, napakaraming mga tao na mga lingkod ng Diyos ang ipinilit nila yung pananampalataya nila para makamtan nila yung bagay na hinihiling po nila. Amen po. Alam niyo po, sabi nga, di ba, kailangan meron tayong faith like a child. Ano po ba yung faith like a child? Ang faith like a child po, ito yung, kumbaga, tulad ng isang bata, kapag hindi niya nakuha yung bagay na hinihiling niya, alam niyo, sabi niya, hindi siya titigil hanggang makuha niya yung bagay na to. Amen po. Hanggang hindi niya nakukuha yung bagay na hinihingi niya. Hindi siya titigil sa, hindi siya titigil sa pagkatantrums para lang makuha yung bagay na hinihingi niya. At sa atin din po, wag po tayong tumigil na ilaban sa Diyos yung bagay na nais po natin. Kasi ang Diyos po hindi naman siya bingi na hindi naririnig yung mga bagay na ipinapanalangin mo. Kundi ang Diyos ay always nandyan para tugunan yung mga bagay na ipinapanalangin po natin. At alam niyo po, dito po sa tatlong binahagi po ng mga pastor po natin, na sabi niya na kung hindi mo gagawin yung bagay na to, pababayaan ka ng Panginoon. Ito po yung mga bagay na kailangan meron po tayo. Ang magtanong sa Diyos, ang humingi ng tulong, at pangatlo po, yung magpumilit po ng pananampalataya po natin. Alam niyo po, close ko na lang po sa maikli pong kwento. Ayan, merong isang grupo ng mga Kristyano na inuusig. Ibig sabihin, kapag inuusig ka, kailangan every time na sila po ay every time na sila ay magkakaroon ng gathering, always pong patago. Kasi nga po, kapag nahuli sila, lahat po sila ay mapapahamak at mamamatay. Ngayon, alam niyo po, dumating po yung time na itong mga Kristyano na to, every time na mag-set sila ng lugar, maglalagay sila kung saan sila magkikita, always po silang nahuhuli. Always po silang nahuhuli. At alam niyo po, kumbaga, sabi nung leader nila, baka mayroong traitor sa grupo natin. Ngayon, sabi nitong leader nila, magkakaroon ulit tayo ng meeting sa susunod na linggo, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung saan yung lugar na pupuntahan po natin. Sabi niya, hindi ko sasabihin sa inyo kung saan yung lugar na pupuntahan natin. Kailangan manalangin kayo
upang malaman ninyo kung saan tayo makikita. At alam niyo po, lahat po sila ay nanalangin po sa Panginoon. Lahat po sila ay nanalangin po sa Panginoon at nagtanong sila sa Diyos at ibinigay ng Diyos yung lugar kung saan sila magkikita. Ngayon po, nung time na ito na yung araw na magkikita po sila, alam niyo po, merong isang tao ang hindi nakapunta. At nung time po na yun, hindi sila nahuli ng mga taong umuusig po sa kanila. Isa lang ibig sabihin po na yun, yung tao na hindi nakapunta, yun po yung taong hindi nagtanong. At yun po yung tao na nagtatraidor po sa kanila. At alam niyo po, simula po nung time na yun, alam niyo po, hindi na sila kailanman nahuli every time magkakaroon po sila ng gathering. Amen po. Every time na magkakaroon sila ng gathering, hindi na sila nahuhuli kasi bakit po? Kasi yung oras, yung lugar ay hindi nila sinasabi kundi itinatanong na nila sa Panginoon. At ngayon sa atin po bilang mga Kristyano, isang bagay din po, matuto po tayong magtanong sa Panginoon at matuto rin po tayong humingi po ng tulong. Amen po. At doon sa paghingi po natin ng tulong sa Diyos, alam niyo po, andun yung assurance na sabi ng Diyos, kailanman ay hindi Kanya nababayaan. Kailanman ay hindi Niya hayaan na sa atin bilang mga tao o bilang sa ating mga mananampalataya ay hindi natin makamtan yung bagay na ipinapanalangin po natin. Amen po. Ulitin ko po, ang buhay o yung bagay na meron tayo ngayon ay yan ay resulta kung ano yung naging decision mo kahapon. Sabihin po, kung nahihirapan tayo ngayon o yung bagay na nabibigatan tayo ngayon, yan yung bagay na naging decision natin nung nakaraan. Kasi bakit po? Kasi ang Diyos ay nagbibigay na siya ng paraan para hindi tayo mahirapan. Ngayon, ang kailangan na lang po natin gawin ay yung i-claim natin yung mga bagay na pinapanalangin po natin. I-claim natin yung mga bagay na hinihingi po natin sa Diyos. Amen po. At naniniwala po ako na bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos po kailanman ay hindi Niya hayaan na mahirapan ang kanyang mga anak. Amen po. Salamat po sa time po ninyo. Ulitin ko po, tayo po ay matutong magtanong, humingi ng tulong, at huli po ay ipahilit natin yung pananampalataya po natin. Salamat po sa oras po ninyo. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa hapong ito na kami patuloy na pinagpala ng iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil patuloy na naniniwala kami na Ikaw yung Diyos na tutugon sa iyong mga anak mo, Diyos. Kaya Panginoon, pagpalain mo yung mga tao na nakapakinig. Pagpalain mo Panginoon yung mga tao na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yan, salamat po sa time niyo po and God bless po. Thank you po.